Good morning po everyone. Medyo napatagal po, napasarap po yung ating mga kausap din at may dumating po tayong kasamahan na i-mentor or i-sharean lalo. No? Pakabuti ng Diyos. Pasensya na po. Sobrang late. Pero minabuti ko pong idiretso pa rin. Kahit na sobrang late, 20 minutes late. Wow, sobra yun. Pero I see to it na maituloy ko pa rin ito. No? So, pagbati po kila Rev Esper, kay Sir Lloyd Aduenas Lontok. Yan, good morning po sa inyong lahat. Kape-kape po tayo. Napakasarap po ng kape. Sobra. At si Lyndon Reyes, good morning. Yan, salamat po sa inyong mga paghihintay. Ako, napaka tanghali na. Eunice Reyes, Sarah Reyes, and Atelina, God bless you. Yan, praise God, praise God. Ito pong aking babahagi medyo masela ng konti pero as per my observation, at the same time may verse naman po tayong gagamitin maigi pong makita natin. Edith Rodillas, Pastora, God bless you. Eunice, salamat sa good morning mong matamis. Tsaka si Atelina. Hallelujah. Glory be to God. Glory be to God. So tuloy po natin, nabigay ko po yung verse natin. Humingi ng tawad pero, yan, may pero eh. Humingi ng tawad pero eh. Jonathan Soriano, God bless you, Jonathan. At ang sabi nga rito, Heidi Cruz, yan, praise God, basahin po natin, 1 Samuel 15:30, Saul replied, I've seen, nagkasala ako, sabi ni Haring Saul, I've seen. Now please, yan. Now please, may please naman, pero now. Pero sige na, pwede ba ngayon ay i-honor mo ako, please honor me in front of the leaders of my people and in front of Israel. Come back with me and let me worship the Lord your God. Nagkamali si Samuel. Pinangunahan niya ang lingkod ng Diyos na si Samuel, no? Si Saul po nagkamali. At pag sa kanyang pangungunan yon, nauwi ito sa hindi magandang pangyayari. Well, in the life of Saul, parang nakaramdam siya ng malaking kakulangan at pagkakamali at pagkakasala. At he is even asking for forgiveness. Sabi niya, sorry, please, sir, please. Pero, ngayong araw na ito, sabi niya, ngayong araw na ito, ito nga po yung madalas kong napapansin sa mga tao. Minsan yung ibang tao na humingi ng tawad. Tayo po'y manalangin. God, we thank you. We bless your holy name. We want to give you all the glory, honor, worship, and praise concerning this. Continue to cleanse our heart. Linisin mo puso namin. Gawin mo karapat dapat sa iyo. We give you praise, honor, and glory in Jesus' name. Amen and amen. So, hindi ko po ito ginagawa para mag-brag, magmayabang, magmalaki. Ako'y napaka-perfectong pastor. Hindi po. Gagawin ko po ito dahil ito po naman po yung ating devotional journey. At ako po si Doc Jing Abad sa mga hindi po nakakilala. So pagbati po kay Heidi Cruz, kay Dennis Salazar, Ate Mel, Alpahora Johnson, Ana Marie Nueva, Arcangel Berna. Yan, Berna, God bless you. Yan, good morning. So tingnan po natin itong bagay nito. Minsan nangyayari po talaga ito. May mga tao, lalo na yung mga kilala, lingkod ng Diyos, or yan, yung kilalang tao, hingi ng tawad. Actually, hindi nga siya sa Diyos talaga humingi ng tawad. No? Inamin niya lang yung kanyang pagkakamali. Instead, sabi niya, Diyos ko, patawarin po ako. Prophet Samuel, tulungan mo ako. Hindi ganun eh. Kay Prophet Samuel siya lumalapit. No? Akala ng iba, palakasan kay Lord. Pagka humingi po tayo ng tawad talaga, kailangan bukal talaga sa kalooban natin. Ano? Hindi pwedeng hindi. Sa totoo lang, hindi pwedeng hindi. At kung itutusin, sobrang ganda na tayo lumalapit sa Lord at nakakahingi ng tawad. At pero, may pero pa rin. Ano? So tuloy muna natin ito ating pinag-usapan. Ano? Sabi niya ito, sarili pa rin ang iniisip. Yun po ang problema. No? May mga kakilala ako na nag-commit ng mga matitinding kasalanan. Pag sinabi ko pong matindi, matindi talaga. No? Sexual immorality, yan. Uh, uh, merong iba ang kasalanan naman ay pag-aabuso, yan. May mga ganyan. May mga sinaktan, may mga taong sinaktan, gumawa ng hindi maganda, yan. May mga ganon. May mga kasalanan talagang maging sa pera, no, mga ganyan. Sobrang tindi ang kasalanan. No?
pero hingi ng tawad, pero sarili pa rin ang tinitingnan, ano? At siyempre batiin pa rin natin sila Ana Nueva at si Marisa Torres Sandoval, Ate Mel, 'yan, Marilu Abril, Sally De Lara, God bless you kayo sa inyo pong lahat. Sarili pa rin ang iniisip, eh. Minsan, lalo na po 'no, madalas ganito nangyayari 'no, kaya bago ko po banggitin, batiin muna si Gary Franco, 'yan. Bago pa nila, aminin minsan sarili pa rin ang iniisip. Maybe, katulad ni sa Saul, ang kanyang, status symbol as the king of Israel, first king of Israel, nagkamali siya. Pero sabi niya, i-honor mo naman ako sa harapan ng mga tao at sa harapan ng mga kasamahan ko dito. Sabi niya kay Samuel, talagang sarili pa rin ang iniisip. May mga ganyan talaga, pagkakamali, hihingi ng tawad pero yung paghingi ng tawad ay hindi talaga bukal sa kalooban. At minsan ay they allow sin to beget sin. Manganganak pa ito ng marami pang kasalanan pero ililihim ano. Totoo lang, ang hirap po ng ganito. Yan. Rev. Jesco Studio, Juvie de la Peña, good morning sa inyo. Ayan. Matindi naman yung ating, sabi niya, ba't ganyan ang devotion natin, Pastor Jing? Kasama po talaga sa ating nakikita. No? At ituloy po natin, ang sabi niya ganyan, may mga nangyayaring ganito na, ano yun? Ito po, isa-isahin ko po sa inyo. Kung hindi pa nahuli, hindi aamin. Hindi pa nahuli. Nahuli lang kaya umamin May mga ganyan. Nalaman lang kasi ng iba Or may nag-confess, kaya nalaman yung kasalanan. Aminin pero parang lalabas na biktima pa sila. Sila pa yung biktima. Well, nakakalungkot. Bakit kaya ang hirap umamin at humingi ng tawad at sa pagkakamali at pagkukulang? Meron namang pagkakataon talaga na ita-timing mo kailan. Hanap ka ng tamang oras, tamang paraan, tamang panahon. Okay lang sana yung gano'n. Tapos pag ginamit mo, nilabas mo lahat. But some people, kung hindi pa nahuli at nalaman, hindi nila aminin Tapos at the same time, sabi nila, sila biktima kasi tinukso lang ako. Kasi naman walang tigil Pero pag tinan mo, ilang beses mo bang ginawa yan? Sasabihin nila, 5, 3, 4, 5. Magagawa mo, meron ba naman panunukso na umaabot ng ganun kahaba, ganun katagal? Hindi po, no? Sa totoo lang, ay gusto niya rin yung nangyayari. Ngayon, dumating na lang yung time na may nakahuli. Aminin, pero yun nga, biktima sila. Yan, hallelujah. Rev. Nova Tapat, God bless you. Juvie de la Peña, Norma Bilar, and Jazz Regodon. Kaya mag-iingat talaga tayo No, this is not a game. Serving God is not a game. It's reality. You need to walk holy. You need to do something that will please God. Yan. May reservation pa sa sarili. Yun ang nangyayari. Nire-reserve nila yung sa sarili nila. Tinitingnan nila kasi pastor ako, baka naman wala na akong pupuntahang trabaho, hindi ko na kaya, ganyan, ganyan. Kung lubos tayong naniniwala at nagtitiwala sa Diyos, alam nyo, pagka kunyari, umamin na tayo sa ating kasalanan, ibigay mo sa kamay ng Diyos. Bahala naman siya. Siya naman gagawa ng paraan Ayan, for the Risa Losanta at Sister Flor, God bless you. But to uh, do some reservation like wag na lang natin ipaalam sa iba kasi nakakahiya naman ako pa naman ang chairman sa ganito, ako pa naman ang namumuno sa ganyan. Well, face it, do the right thing. The best is to open your heart. There's consequences na nang mangyayari kung itatago mo, hindi mo ilalabas, hindi mo sasabihin, o kaya hintayin mo na lang at meron ka pang reservation sa sarili mo, kasi ako'y ganito, kasi ako'y ganyan. Wala namang kaibahan, di ba? Kasi baka hindi na ako magamit ng Diyos. Imposible yun. Maraming bumalik sa Panginoon, nagsisi sa kanilang kasalanan. At ginamit ulit ng Diyos. Kasama niya si Pedro, nagkamali siya, nagkasala siya. Pero ginamit siya ng Diyos ng matindi. Siya ang unang apostol, nasasabihin ko po sa inyo, na ginamit ng Diyos
sa mga nasa labas. Yan. Sa kanya po lumabas yung gospel sa labas po ng ng Israel. Sa totoo lang 'yon. Ayan. Pagbati po kay Ronald Cabio, I hope you are healed now. Ano, malakas ka na. At si Tuding Brocal, Liza Visconde Motar, yan, salamat sa salita ni Pastor Edith. Amen. We need to walk holy. That's true. That's true. Wilma Silang, ayan. Salamat sa pag-share, Sister Flor. Dixie Bores, more blessing. Salamat sa pag-amen. Mas malaga pa sa kanila ang kanilang status kaysa sa totoong paghingi ng tawad. Minsan, ayaw nilang sabihin lahat ang kanilang nagawang kasalanan. Ang nangyayari ay, inisip na kasi, pastor ako, baka wala na, hindi na ako makabalik. Imposible po yan. Imposible po yan. Ibabalik ka ng Diyos kung kinakailangan. At hindi ko maintindihan kung hindi ito nakikita ng iba na nagkakamali at nagkakasala na ang sarap no, mayroon kang kabit na rev or kaya pastor. Ang hirap po nung ganun eh. Kasi kamali, bumigay ka, meron kang inabusong ibang tao, ginamit mo yung pangalan. Ay sa totoo lang, pag humingi ka ng tawad, masasaktan ang status mo. Masasaktan. Kasama yun eh. Madi-DA ka. Pero kailangan eh. That is the love of God. Now, kung bakit na-expose, love ng Diyos yan. Ayaw niya na kasi mapunta ka sa impyerno. Ayaw ng Diyos na mapunta ang isang tao sa impyerno. Alam niyo, di ba, ang daming magagaling na preacher na bumigay tapos na-expose sila. Bakit sila na-expose? Dahil mahal sila ng Diyos. Para tumigil na sila sa kanilang ginagawa. Niloloko lang nila ang kanilang sarili. At ang sabi rito, madalas ay nagtatago ng panang istorya. Kung kanina binanggit na playing victim, may mga ganyan. Tapos dito naman, may nagtatago pa ng istorya. Ayaw pa isang bulat lahat ang kanilang nagawang kasalanan. Hintayin pang malaman ng iba. Ano bang meron ng Diyos? Kung napatawad ka noon sa tindi ng kasalanan mo, bakit hindi pa rin ngayon? Well, pagbati po kay Marilyn Kasi Espanyol. Ayan, salamat sa pag-amen, Rev Esper. Si Jen Barista, more blessing. Ayan, praise God. Pastora, ayan. God bless you. Reynaldo Birch at Rex Pulan. Pastor Rex. Ayan, Lorena Rhea. Ayan, sa totoo lang, let us not keep magkaroon tayo ng disclosure of everything that we've done. And don't play like a victim. Just face the reality. Sa totoo lang, whether we like it or not, God can forgive us. But there is a forgiveness, but there's still a consequences of what we've done before. Yung mga gawa natin noon, may consequences yan. No? Na dapat mo harapin. Kasi may nasaktan ka eh, may nagawa ka. No? Sabi ni Mabelen Manzanero, mabiyaya po ang habag ng Diyos at puno siya ng pagpapatawad. Lapit lang po sa Panginoon. Yes, totoo yan. No? Yan ang maganda eh. You know how to come to God and of course, find forgiveness. And then after that, open everything that you've done wrong. Diba? Tapos sabi mo lahat, huwag mo itago dahil yung istorya lalabas eh. Hindi maaaring hindi. At paglabas pa ng istorya, sunod-sunod na naman na pagbabalik ng mga sakit na yung dinanas. Ay, ang hirap po. Jared Elioso, more blessings sa iyo. just do it with all your heart. Face the reality. Face the truth. Well, heaven is really holy. When we get there, you will still cry. Iiyak ka talaga. Sasabihin mo, Lord, ang dami ko palang ginawang hindi maganda sa iyong harapan. At sa iyong pagluha, no, huli na rin, lalabas at lalabas ang istorya. Doon sa harapan yun. Sabi mo, di bali, langit naman yun. Ako, hindi po ganun. Ayan. At pagbati po sa akin, sweetheart daughter, Miss Yael Abad. Yan, Angie Racelis, Arcangel Bema, yan, Red Berna, at saka yan. Salamat sa pag-amen ninyo. No?
Yan, patawad God. Amen. Pinatawad ka na, sis. Kaya, let us not keep it. It will be disclosed, not only here, but also in heaven. But when you are forgiven already here, mabubura na po yun hanggang langit. Kaya lang nabubuksan doon. You keep on keeping it. Hindi po ganun. No? Ate Letty Alvarez, more blessing. Always po na ask forgiveness to our God. Yes, ask forgiveness. Pero don't do this na may ikaw ay naglilingkod kay Lord as a pastor maybe, tapos sabihin mo, Lord, humingi po ako ng tawad. Tapos hindi mo na sasabihin ito, i-confess ito. Well, yung binabanggit po ni James na confess your fault to one another. It's all about the leadership. Sa leaders po yan. Then sabihin mo, yung pagkukulang at pagkakamali sa yung pastor at para may pag-pray ka. Ngayon, pagka nangyari naman po yun, nadidisclose mo yung storya, pinakakita mo yung storya, sinabi mo yung nangyari, at totoo, sabi mo na lahat, hingi mo ng tawad, tapos ilagay mo yung kamay sa harap, ang yung buhay sa kamay ng Diyos. The Lord will do everything. I tell you. So pagbati kay Connie Imperial, kay Kuya Danny, Abat, kay Eunice Sarah Reyes, ay nabagit ko na pala yung kanina. No? Ayan. Sally de Lara, sabi niya gan, amen po. Sobrang magpatawad ang Diyos. Ngunit di natin pwedeng takasan ang mga consequences. Ayan, thank you for the agreement. Yan ang gusto ko maintindihan ng natin. Hindi natin pwedeng takasan ng consequences. Consequences are just the fruit of what we've done wrong. Yan. Hindi natin may tatago yan. Maluding lasan, God bless you. Tuloy po natin ha. Ito na po yung final thought. Sa paghingi ng tawad, isama na ang sarili na mabaliwala. Pag humingi ka na ng tawad sa Diyos, humingi ka ng tawad sa tao, baliwalain mo na talaga yung sarili. Die to yourself na. If God will give you another chance to serve Him, now, let yourself be true. Do the right things. Maging tama lahat ng ating ginagawa. Ayan, Ninang Agripina Protasio, thank you for watching. Gawin natin yung tama. Alam ng Diyos lahat yan. Hindi po natin talaga pwedeng itago kahit kailan. Kapag tinago mo, ang kasalanan ay parang elepante na itinatago mo sa isang maliit na kwarto. Lalabas at lalabas. At sa paglabas nito, hindi mo mapipigilan kung ano ang pwedeng mangyari. Mabuti pa, humingi ka ng tawad, lumapit ka sa lingkod ng Diyos at para sa ganun, i-release yung kapatawaran at tanggapin mo yung consequence ng iyong ginawa. Ay, nako. Mabigat ang atin na pag-usapan ngayong oras na ito. No? At God bless you, Boyet Sarsuela. Pasensya na medyo mabigat ang ating pinag-usapan. At tayo po manalangin. God, I thank you so much sa aking mga kapatid na narito. I release, Lord, your love, your presence upon each one of them. I release by the power of God ang iyong pagpapatawad kung anumang kasalanan na gawa namin sa pangalan ng Jesus. I even release more blessings to flow, prosperity. I release, oh God, inirelease ko po yun ang maganda pa at matindi pang gagawin mo sa buhay ng bawat isa. Sapagkat alam namin, hindi ka po nagkulang, hindi ka nagbabago ng iyong isipan, nais mo maganap sa amin ang iyong plano. So God, I bless these people more and more, not only them, but also their loved ones. Ang pong pamilya, i-bless mo. Bless, bless, bless everyone, oh God. Salamat sa amin na pag-aralan. Bagamat medyo kakaiba, but it's in your hands, oh God. Continue to allow us na maging katotoo sa buhay namin bilang mga naglilingkod sa iyo, mga nagmamahal sa iyo, God. So thank you, Father God, for everything. I give you praise, honor, and glory in Jesus' name. Amen and amen. So batiin lang po natin yung mga naiwan. Andi dito si Lori Asia, si Malet. Oy, Malet, God bless you ha. Napaganipan ko kayo dalawa ng yung best friend. Yan. At sabi doon ay parang nagkita-kita ulit tayo at masaya. Ay darating naman ako ng Mayo. Ayan, at si Pastor Boji, Sulit del Mundo, more blessings sa iyo. Salamat po. Ayan. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Tandaan natin na ano yun? The best is yet to come. 2026, more blessing. Amen and amen.